Hello po. Good evening sa bawat isa po. So welcome po sa day 1 po ng ating prayer and fasting, no? Tapikin mo nga yung katabi mo, pakitanong kung ready ka na ba sa gagawin ng Lord ngayong gabi. Yan. So meron lang po akong babasahin konting scripture po sa atin ngayon, no? Tayo po dito sa Matthew 4, verses 24 to 25. Sabi po dito, Jesus traveled throughout the region of Galilee, teaching in the synagogue and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. News about him spread as far as Syria, and people soon began bringing to him all who are sick. And whatever their sickness or disease, or if there were demon-possessed or epileptic or paralyzed, he healed them all. Verse 25, large crowd followed him wherever he went. People from Galilee, the 10 towns, Jerusalem, from all over Judah, and from east of the Jordan River. So church, kung titignan natin, parang ito yung prayer and fasting natin. Bawat outreaches nagsasama-sama para sa malaking gagawin ng Panginoon. No? Amen po ba tayo doon? So, let us all be excited. Alam po natin, umpisa pa lang to, pero may gagawin ng maganda si God sa buhay natin. May mga panalangin na sasagutin, no? May mga pangarap na mabubuo, may mga vision na makikita tayo na si God ang naglagay sa buhay natin. No? So church, let us be excited. Dapat mas excited ka ngayon dahil mas malapit tayo kay God. So church, let us pray. Lord, marami pong salamat, O God, sa gabing ito, O God. Lord, day 1 pa lang, God, pero parang 10 days na kami nag-worship sa'yo. Lord, ibababa mo yung presensya sa amin. Ibababa mo yung presensya nyo sa lugaring ito, O God. Bawat isa po sa amin, Lord, lalabas dito na may kagalakan. Lalabas dito, O God, na may pagpupuri sa inyo. Dahil, Panginoon, sinagot nyo yung bawat panalangin po namin. Panginoon, dahil pinalakas nyo po kami, pinagaling nyo po kami sa aming mga karamdaman, O God. Lord, salamat, God, dahil napakabuti mong Diyos. At higit sa lahat, O God, niligtas nyo kami sa bawat kasalanan na meron po kami, Panginoon. Lord, salamat. Ihanda nyo po ang bawat isa sa amin magpuri sa inyo, magkumanta ng sobrang saya para po sa inyo, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po'y tumayo. Batiin mo naman yung katabi mo, sabihin mo, salamat nakapunta ka sa day 1. Congratulations. Sige po. Let's worship and celebrate the goodness of God with full declaration in Jesus' name. Hallelujah. Let's all say, you moved the mountains and told the winds and waves be still. You cast out demons and bid the empty soul be filled. And now there's breakthrough. Come on. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption. Amen. Made accusers drop their souls. Showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough. Come on. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim Jesus' name. Walls fall down, come on. Jesus' name. Strongholds break, Jesus' name. Amen. We are healed in Jesus' name. There are miracles, Jesus' name. Pour them out in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Hey. You crushed the darkness. Come on. You made a fool of death and grave. Oh, King Jesus, you make royals out of things. And now there's breakthrough. Now
Let's continue to praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Come on, let's clap our hands for Jesus. Let's all sing. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. You believe? I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. I'll raise the banner. Oh, it's my Lord. Thank you, Lord. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, hallelujah, Lord. Say. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Come on, church. I believe. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. And I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 Let's declare. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. You lift my burdens. Come on, church. I'll rise. Amen. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. 1, 2, 3. My Redeemer. Come on, church. My Redeemer Celebrate Jesus. My Redeemer lives. Hey, my Redeemer lives. 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 My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Jesus. We are healed by His name.
has won it all. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. By His stripes we are healed. With declaration. By His nails hands were full. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Let's sing hallelujah. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. 'Cause death could not hold you down. Oh, you are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Let's sing hallelujah, hallelujah. Come on, open our mouths and worship the Lord. Hallelujah. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. With one voice, our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Let us believe in the name of Jesus. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high.
Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, truly you are worthy, O God. Hallelujah. Thank you for the cross, O God. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, bearing all my sin and shame. And all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy, you worthy, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. And let's all sing. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. With one voice, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now
the Lord. Hallelujah, Lord God. You are worthy to be praised, oh God. You are in this place, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Come on. Hallelujah, Jesus. Let us enjoy the presence of God. Come on. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, oh God. Hallelujah, God. We thank you, God, sa first night po, Panginoon, ng prayer and fasting. Lord, we expect nothing but you. We seek nothing but you, oh God. Lord, we are hungry for your presence, God. Siguro, Panginoon, ito yung magiging rason paano kami makakabalik ulit. Siguro, Panginoon, ito yung magiging way para mas mapalapit kami sa iyo. Lord, we have different situations, oh God. But Lord, all we want, God, is one touch from you, God. Lord, whatever our circumstances, Panginoon, we are seeking you, God. And Lord, hindi mo kami bibiguin sa unang gabi, Panginoon, na pag-aayuno namin, oh God. Lord, lahat ng prayers po namin, oh God, this is all for you, God. Maraming salamat, Panginoon. We honor you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ako si Len, 46 years old, byuda, may 3 anak, dating walang direksyon, pero ngayon, Ate Len, pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung dati mong buhay nung wala ka pang pagkakilala sa Panginoon? nung wala pa ang Panginoon sa aking buhay, masasabi ko na ang buhay ko ay magulo, walang sense of direction, when it comes to decision making, especially, hindi ako nagsisik ng guidance ni Lord, ng knowledge, ng wisdom. Lagi kong sarili ko yung nauna, kaya ang nangyayari, nagkakaroon ako ng liko-liko o lihis sa kalooban ng Diyos. Maraming pagkakataon na hindi nagiging maganda yung outcome, especially nung dumating ako sa finances. May involved na kong pera. Nalihis po ako. Nagkaroon ako ng ibang path to the point na hindi ko na na-handle ng maayos yung finances ko. Nagkaroon ako ng financial mismanagement to the point na nagkaroon na rin ako ng pagkakautang na hindi ko alam kung paano siya mababayaran. May time na yung sleepless nights talagang parang durug na durug yung isip ko. Hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pambayad. Although yung aming mga basic needs, especially yung pagkain, napupuna naman. Nawalan ako ng peace of mind. Kasi nag-struggle ako kung paano matatapos yung problem na yun. Ate Len, pwede mo po bang ikwento sa amin kung paano ka naman nakakilala sa Panginoon? Nakakilala ako sa Panginoon sa pamamagitan ng isang kaibigan na ngayon ay kasama ko na naglilingkod dito sa Praise Church. Masasabi ko na yung journey ko kasi kay Lord is on and off. Hindi siya diretso. Maraming beses akong naglingkod, masasabi ko na naglingkod, nag-stop, nalihis. Dati akong active din sa church, way back nung buhay pa si husband, pero nung nawala siya, bumalik ako sa pagiging Catholic. And then, siguro si Lord na rin yung gumawa ng way back 2020. Itong friend ko is in-invite ako na umattend sa Praise Church sa Victory na hindi ko naman siya hinintian. Although, na-stop yon dahil sa pandemic. Actually, sorry. Ang Praise Church, naging
malaking bahagi siya ng journey ko. Actually, yung struggle, yung battle na pinagdadaanan ko, nandito pa rin siya. Pero, ang kaibahan lang, before, nung wala ako kay Lord, may mga sleepless nights, nagigising ako ng 2 a.m., 3 a.m., dire-diretso, wala nang tulugan. Pero ngayon, masasabi ko na si Lord, pinatatag niya ako, binigyan niya ako ng endurance para harapin lahat. Minsan nagtataka ako, bakit ganun? Meron akong battle, pero may joy pa rin, may peace na masasabi. Parang normal lang, although tao lang, may time na hindi naman ako nagtatanong, pero parang sabi ko lang, Lord, sana matapos na. Kung ano man yung ngayon, hindi na matapos na eh. Ang lagi kong sinasabi sa prayer ko is, Lord, kung ano yung plano nyo, yun ang susundin ko. I will trust the process. Kasi ayoko nang bumalik sa dati. Doon ako nalisi, doon ako nalugmok. Kumbaga. Kaya ngayon, ang masasabi ko lang, ngayon binigyan ako ni tatay ng task na maging part ng women's ministry. Sabi ko, bakit ako? Dumadaan ako sa battle. Kasabay ng battle ko is yung task na ibinigay sa akin. Dati, sabi ko, mag-church lang ako, kasama yung mga anak ko, makikinig lang ako, pero ayoko ng responsibility. Ngayon, masaya ako. Ipagpapatuloy ko kung ano yung ibinigay sa akin. Ipagpapatuloy ko kahit na may battle ako. Matapos yung battle ko, tuloy pa rin yung paglilingkod ko para sa Panginoon. Ako si Len, dating walang direksyon, pero ngayon, nahanap ang direksyon patungo sa Panginoon. To God be the glory. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Sige po, patuloy nating palakpakan ng Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Pwede po nating buksan yung ilaw. Hindi ko makita yung mga tao. Yan. Again, ako po si Marge. Let the light. Thank you, Lord. Thank you, God. Palakpakan po ulit natin si God. Kagaya po ng buhay ni Ate Len, masaya po tayo na palagi tayong nakakita ng mga tao na nagbabago yung buhay at nakakatanggap sa Panginoon. Share ko lang din, no, parang more than 10 years na rin since nung nag-start ako mag-prayer and fasting. Kasi gawain naman din natin to, may mga personal, pero we always do prayer and fasting first day of, parang first year of the first month of the year, every mid-year, or kung ano man, di ba? Pero naalala ko yung moment ko nung kabataan ko pa, na parang, I was 14 yata, noon 15 sabi ng leader ko. Magpe-prayer and fasting tayo. Ang una kong respond sa mga kabataan dito, baka pumayat ako. Diba? Baka pumayat ako, tsaka nakakagutom yan. Baka, ano yan eh, nakaka-challenge. Baka naman, wala namang mangyari dyan. Pero long way, more than 10 years na po tayong naglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, prayer and fasting, marami pong pinatunayan ng Diyos. Hindi po sa akin lang ang dami kong buhay na nakita na pinaganda, inayos ng Panginoon. Kaya sobrang blessed po natin na nandito ngayon. Kasi yung pagpunta mo pa lang dito sa simula ng araw na nagpe-prayer and fasting tayo, actually kahapon po nag-start, meron na pong ginagawa ang Diyos. Meron na pong niluluto si God. Alam mo yung awareness lang natin na hindi lang basta maglista ng mga panalangin, yung awareness lang natin na hindi lang basta humingi sa Diyos, pero kagaya po ng lagi nang tinuturo sa atin is yung magkaroon talaga tayo ng heart na isik natin si God. Prayer and fasting pala, kung akala ko noon para lang magutom ako, ngayon parang nakita ko ang prayer and fasting sa life ko. Every time magpa-fast ako, hindi lang basta may mga pagsubok, doon ko mas lalong nakikilala si God. Amen po ba? Diba? Lahat po tayo ay may mga magagandang bagay na pwede talagang ma-receive at makita para sa Panginoon. And I would like to read this passage, yung reading po natin ngayon. Aralin lang po natin yung word ni God ngayong araw na to, ngayong gabing ito. Sabi po sa Luke 23:39-43,
One of the criminals hanging beside him scoffed, "So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too, while you're at it." But the other criminal protested, "Don't you fear God even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus replied, "I assure you, today you will be with me in paradise." Next slide po. Ganda po nito, no? Kapag tinignan po natin, yung word doon sa last verse na sinabi po sa chapter 23, verse 43, yung today, you will be in paradise. Kapag po binanggit yung paradise, parang a place like heaven, di ba? A place where peace and walang pagsubok na pwede talagang hindi natin makita na biyaya ng Panginoon. Diba? And we are grateful na gusto kong pag-usapan natin. It was the second word na sinabi ng Lord, ni Jesus, before siya ay mapako sa cross. Diba? And it was a beautiful assurance of God na ang saya nung ganong pagkakataon if we have this kind of heart na today we will have, you will be with me in paradise. Diba? Let us all pray. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, sa mga oras na to, sa pagkakataon na to, tulungan mo po kami, Panginoon, na mas lalo kang makilala. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi namin makita yung mga bagay na sa tingin namin, yun na yun eh. Kundi ang makita namin yung mga bagay, Panginoon, na gusto mong ipakita sa amin. Huwag mo kami ilayo, Panginoon, sa relationship namin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas makilala ka namin. Higit pa doon, Panginoon, tulungan mong magbago yung puso namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas maunawaan ka namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pagkakataon na to, mas makita namin, Panginoon, kung gaano kakalaki na Diyos. Allow me, Panginoon, to say words, Panginoon, that will only glorify to you. Tulungan mo ako, Panginoon, to say the things that you want me to say, Panginoon, para makita namin, O God, lahat ng nanditong tao, Panginoon, lahat kami dito ay nangangailangan lang, Panginoon, ng mga salita mo. Maraming salamat ngayon pa lamang sa oras na to. Naway bigyan mo kami ng puso, ng tenga, ng mga mata, para makita namin ng maliwanag ano ba yung mga sinasabi mo, ano ba yung mga kailangan naming matutunan, ano ba yung mga kailangan naming maunawaan. In Jesus' name we pray. Amen. Ibahin ko po yung story. Magkwento po ako about dito. Next slide po. Yan. Share po muna ako ng love life. Iba po kasi yung momentum pag ganito. Hindi, joke lang. Hindi. This last October 16, yun po yung marriage day. Favorite ni nanay yun. Yun po yung araw na kinasal po kami ni Rabs. And I was grateful for that. It was a blessing na binigay ng Panginoon sa amin. I'm not saying madali, bago nangyari lahat yan. I'm saying God is good. Kasi that marriage happened, kasi mas nakita namin, both of us, yung idea ng, ang galing pala ni God. Kasi nakita namin yung isa't isang lumaki, magkaibigan po kami. And we know how struggling it was, how challenging the life ng buhay namin nung nagsimula po kami sa church, ng paglilingkod sa Panginoon. Dito na po kami nagkakilala, dito na po namin nakita yung journey. Sobrang grateful po ako doon sa idea na nakita ko na ang galing-galing ni God sa marriage na to. Kasi both imperfect people happen to be united by perfect God. So parang sobra akong tinignan ni God sobra akong tinignan doon si God na ang dami mo mga ginawa sa life ko na sobra kong gustong ipagpasalamat. But way back, last year, January po yun, nung sinagot ko siya, may isa po siyang pangako na gusto ko na sinabi. Iniisip ko kung tutuparin niya yun. May isa po siyang pangako before 2 years ago, parang January 16 po yun, last year. So parang may isa po siyang pangako nung time na yun. Marge, nung sinagot ko po siya, sabi niya sa akin, bigyan mo akong 2 taon, pakakasalan kita. Yon, ayusin mo. Pero alam mo, sabi ko sa Lord, 2 taon lang, maghihiwalay na kami. Kasi baka, I'm not in the area of not trusting Him. I'm seeing the reality kasi ng mga panahon na yan to both of us. Yung realidad po nun, ang dami ko pong responsibilidad, marami rin po siyang backlogs.
So parang paano kami makakaipon? Paano kami makakapag-start? Paano namin magagawa yung mga bagay na gagawin namin para sa Panginoon? Pero, the Lord gave us a word. Mga mag-boyfriend, girlfriend po ba dito? Nagde-devotion din. Sa prayer mountain. Hindi, parang the Lord gave us yung word na, yung magtuloy-tuloy at maging faithful kay God. Regardless of what the people say, regardless of the situation that will come, regardless of anything, basta magpatuloy ka lang maglingkod kay God. And thankfully, meron pong binigay na pagkakataon si God para maglingkod kaming dalawa. And that is Praise Church Kamuning. Ang galing, no? Parang magiging pastor, magiging pastora, magli-lead ng outreach, magli-lead ng church somehow in the future, di ba? Parang somehow, it was a very challenging, lalo na mag-boyfriend, girlfriend lang kayo. Nung month of January, January, February, March, April, very challenging siya kasi ang daming limitations pag boyfriend and girlfriend. And we want God to bless us to do more for God's glory. And He wants us to allow us to do things para mas lalo kami makapaglingkod sa Panginoon. And ang ganda ng idea ng marriage. Because of marriage, He allows us to be union ng blessing na yon, ng marriage na yon. Wala pa pong 2 years nung nagpakasal kami, nung sa relationship po namin. And magto 2 years pa lang po kami sa January 16 all throughout the relationship namin. Pero hindi ko masabing sa panahon yan eh. Sa tagal yan eh. Pag nakita nyo na you can serve God both and you can do honoring God both, kayang-kaya nating tingnan na ito ay binigay ng Diyos. Takbuhan mo na kapag hindi nyo makita na pareho kayong maglilingkod ng sabay sa Panginoon. Na pareho kayo ng puso para sa Lord. Kasi pareho naman tayong imperfect eh. Sabi ko nga makulit kami, maraming ako nakitang kakulitan sa kanya, sa akin din eh. Pero ang ganda nung growth na binigay ni God dun sa journey ng relationship namin. Kasi nakita ko kung gaano niya sinentro yung sarili yung Diyos sa buhay namin. It was us with nothing, but it is God who has everything to allow us to serve people. And ang sarap-sarap po nung idea na maraming mga kids sa Kamuning, maraming mga youth sa Kamuning na nakikita namin na pwedeng nasisira yung buhay, mga magulang nagdodroga, mga magulang hindi pinapakain yung mga anak, mga magulang walang pakialam sa pag-aaral. But we know we are destined to that place for that beautiful journey, for that beautiful purpose. And ang sarap po nung idea na alam namin, yun yung purpose na binigay ni God sa amin kung bakit kami nandun. And that is how God, we know na nandun siya sa sentro na yun. Di ba po? And we are grateful and thankful for that. Di ba po? Sobrang salamat po sa Panginoon for allowing us to see that. And sure ako, masasabihin ng mga married couple sa akin, marami ka pang makikita, Marge. Marami ka pang challenge na makikita together with Ravs. Pero still, I know the Lord is with us. I know the Lord will go with us pagdating sa mga bagay na kailangan namin gawin. Next slide po. Balikan po natin yung kwento na yan mamaya. Ito po, nag-google ako kahapon. Tapos, pag binasa mo siya, nilagay ko criminal in Philippines. Nakalagay dyan, convicted, most dangerous, notorious, tapos wanted. Kapag kinlik ko kaya yan, may pangalan ka dyan. Diba? Diba nakakatakot? Yung parang pag kinlik ko kaya dyan, merong mga pangalan dyan, hindi na ako magbabanggit. Diba? Parang pag sinabing kriminal, wala ka ng karapatan kasi marami ka ng mga kasalanan na ginawa. It was justified. May ebidensya po. May napatunayan po. May mga kasalanan po. Pero along the way po na dinidig deeper ko yung word ni God, ito po yung sinabi ni God sa akin na truth din. Next slide po. Sin comes to separate us from God. Seryoso pong usapan. Alam ko naman po, we are excited to hear the Word of God. We want to feel good. We want to hear the Word of God. We want to honor God. We want to hear a lot of good things from God. Gusto natin magbago tayo. Pero let us dig deeper to the gospel. Totoo to eh. Sin comes to separate us from God. And we all deserve eternal death. Luke 23:39, sabi po dito, one of the criminals hanging beside him scoffed, so you're the Messiah, are you? Prove it by saying yourself and us. Pwede na yung sinabi niya kay Jesus, prove it.
by saving yourself. Kailangan may patunayan si Jesus para sabihin siya yung Diyos. Pero mas tinignan ko pong focus dyan yung us. Biruin mo yun, parang ang nakita ko po doon, grabe pala talaga tayo, no? Minsan, we're not really into God. We're not really into Him. We're into the miracles that He's going to do. Diba? Parang somehow, wala tayo doon sa idea ng gusto natin makita si God, makilala si God, makasama si God. Ang gusto natin, maligtas tayo. Ang gusto natin, maging okay tayo. And because of sin, mga kasalanan po na ginagawa natin, nagagawa natin, meron pong mga bagay na nawawala din talaga sa atin. Yung idea po ng disconnection sa Lord. It disconnects us para makakonect tayo sa Panginoon. Nilalayo tayo ng kasalanan sa Diyos. Ang dami po yun ngayon kahit hanggang ngayon kasi di ba parang yung sa cross, pinapakita po doon yung mga nagkasala, pinapako. Pero ngayon po marami pa rin pong pagkakataon na nangyayari pa rin po yung mga gantong bagay. Kagaya ng addiction. Ilang beses mong binuklat yung devotion notebook mo para isulat yung word ni God sa'yo. Sa ilang beses kang naglagay sa newsfeed mo, ng rant mo sa Facebook, at ng mga magagandang bagay na ginawa ni God sa'yo. It disconnects us with God. Yung mga bagay na nag-aalis ng focus natin sa Panginoon. Another thing po, yung idea ng bad habit. Even yung mga bagay na ginagawa natin kasama ng mga friends natin, ng mga coworkers natin, kahit po yung pagiging hindi mapagpasalamat sa mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin, it always gives us the fact na lumalayo talaga din tayo sa Panginoon. And meron nga po akong question sa sarili ko na to. I take it personal, this word. Yung Lord, ano po ba yung mga bagay na nagpupul ng attention ko sa'yo? Na naging dahilan kung bakit gusto ko makabalik ako sa'yo. Meron po ba tayong ganun? Marami po ba tayong naiisip somehow? Lalo na ngayong araw na to, na nakakapag-palayo pala sa akin to kay God. Nakakapag-aware pala sa akin na itong mga bagay na to will lead us to get out of the things that God is giving me. Sayang, kasi nga nandun tayo sa sin. And ang kasalanan po hindi biro. Pag sinabi kasing sin, akala mo yung kahindik-hindik na kasalanan, yung pumatay, yung pwede na ikulong sa police and everything. Somehow, there are things that we don't know. There are things that God is seeing na alam natin sa sarili natin, pwedeng naglalaro talaga tayo sa kasalanan. And we have to be aware of those. Kailangan po nating maging aware doon sa mga bagay na ginagawa natin. Next slide po. Ayan, kasama po yan yung mga, yung kinuha ko rin po yung mga consequences ng criminals. Dati po kasi may mga death, may prison, may mga penalties and everything. Ito po yung mga nagiging reason kung bakit, nagiging paraan para bigyan ng parusa yung mga may kasalanan. And next slide po. Admit who we are. Nakita ko po dun sa Luke 23:40-42. But the other criminal protested, "Don't you fear God, even when you've been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." May kausap po ba ako dito na sinasabi mo sa Lord, it's been long time. It's been a long time, Lord. Miss ko nang maging honest sa'yo. Miss ko nang sabihin sa'yo yung mga bagay na kapag nakakausap kita. Diba? And pag sinabi po kasing admit who we are, ang tinitingnan ko dyan, sabihin mo naman kung sino ka. Sabihin mo naman yung idea na, alamin mo naman kung sino ka. Dito sa verse na to, yung Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ang ginawa po ditong decision ni Dismas, si Hestas po kasi yung kanina, ang ginawa niya pong decision dito, gusto ko alalahanin mo ko, God. Gusto ko, alalahanin mo ko, Lord, na nakagawa ng mali, na nakagawa ng kasalanan. And ngayon po yun, we should think about the cross so that we could put it on together. No one po can save us but Jesus. Diba? Admit who we are. Lord, dumating na ako sa pagkakataon
na alam ko sa sarili ko, may mga pagkakataon sa life ko, hindi ko na nabibigay yung best ko para sa'yo. Nakikita ko na lang po yung sarili ko na ginagawa yung mga bagay na pinapagawa mo sa akin kasi sinasabi lang po sa akin. Yung nag-hit nga po sa akin dito, yung idea ng salvation. Sabi po doon, why do we do good things? Tayo po, sa church, ginagalingan po natin maglingkod sa Panginoon, ginagawa po natin yung best natin para i-share yung gospel, palaguin yung church, kumanta ng worship kay God, magtumugtog ng worship sa Panginoon. But why we do those good things? One thing I realize is that, kasi po, we are saved. Nakaranas na po tayo ng salvation. Hindi po natin ginagawa yon dahil gusto po natin ng salvation. Ginagawa po natin yon dahil alam na natin na niligtas tayo ng Diyos. Siya ang Panginoon at tagapagligtas po ng buhay natin. And it's really nice to see yung idea na, Lord, andito ako to, gusto ko makita mo ko na pinapakita ko yung sarili ko, kailangan kita, and alam kong nagkamali ako, gusto ko balikan kita. Gusto ko bumalik ako sa iyo. Nagkamali ako, may mga kasalanan ako na nagawa. Gusto ko, makita ko yung sarili ko na no one can save me but you, Jesus. Amen po ba? And gusto ko po makita niyo po yung picture na to. Ito pong picture na to, yung cross po. Ito po yung picture ng verse na pinag-uusapan natin kanina. Yung Luke 23, 39 to 43. Imagine na lang po natin yung dalawang criminal po nasa gilid, at si Jesus po yung nasa gitna. Sobrang makasalanan yung dalawa. And it represents us. Nire-represent po nun yung mga bagay na nagawa natin. Kasi kahit naman po sabihin natin na naglilingkod tayo sa Panginoon, marami pa rin tayong mga bagay na nakita, na alam natin, pwede nating sabihin, Lord, kailangan kita. Gusto ko makita na parang somehow, kailangan kita, gusto ko makita na ito nire-represent itong ng picture na to na si Jesus nasa gitna. May magandang representation po yan nung pinagpipray ko po siya. Kasi po, left and right are sinners, but Jesus is in the middle of it. Na regardless of the things that we do, regardless of the unrighteousness that we are doing, nandun sa gitna si God. Next slide po natin. Kita ko po dito yung idea ng Jesus is in between. Parang sabi po ni God dito, and Jesus replied, I assure you today you will be with me in paradise. Dumating po sa gitna si God para makita natin na may isang tao na hindi nagkasala, para makita natin na may isang tao na may tutulong sa atin para makita na pwedeng may magsabi, basta mag-repent ka, basta humingi ka ng tawad, basta i-recognize mo na kung sino ka, nagkamali ka, marami kang mga bagay na nagawa, nasa gitna ako, nandito ako, tutulungan kita, you will be with me in paradise. Only my blood can cleanse you. Si Jesus po yun. And grateful po ako doon sa doctrine na to, sa word na to na pinakita ni God. Na parang normal naman po itong tinatakil. Parang sinasabi po lagi dito kapag may mga sin ka na nagawa, kailangan tanggapin mo si God bilang Panginoon na tagapagligtas, ganyan, ganito. Pero ang sarap po na makita personally, ngayong unang araw ng prayer and fasting na, Lord, kailangan kita, kailangan ko magpalinis sa'yo, kailangan ko gumitna ka sa life ko, kailangan ko ikaw yung sentro ng buhay ko, in the middle of my work, in the middle of my ministry, in the middle of my relationship, in the middle of my family, in the middle of the things that is with me, gusto ko nasa gitna ka. Kasi hindi ko kaya, kasi makasalanan ako marami akong ginawa. I want to tell you honestly, kung kakausapin ka ni God ngayon, masasabi mo ba na marami kang mga bagay na nagawa para sa Kanya? O masasabi mo ba na mas kailangan mo si God ngayon kasi mas marami kang kailangan gawin para sa Kanya? Gusto ko po personal kausapin ng bawat isa na, Lord, kaya po ba naming sabihin ngayon na sa dinami-dami ng nangyari sa buhay namin, along the way, ang dami naming hiniling, ang dami naming mga panalangin, nakita ba kita sa gitna? Are you the one centered
doon sa puso ko, sa buhay ko, sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko, sa desisyon ng buhay ko? Ikaw ba yung nasa gitna? I want to challenge everyone po. Pwede po bang pumikit lahat? Tapos, iyuko lang po natin yung ating mga ulo. May gusto lang po akong itanong. Habang nakapikit ka po, gusto ko, at this very moment, hindi si Marge yung kausap mo, hindi si Marge yung pinakikinggan mo, kundi si God. Nasa kwento sa Luke, pinapakita yung klase ng mga tao na may mga pagkakasala. Yung klase ng mga tao na mga nagkamali. Pwede mong isipin na ikaw yon. Pwede mong isipin na may mga tao sa paligid mo ngayon na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng salvation, nangangailangan ng mga bagay na para sa Panginoon. Right at this very moment na nakapikit ka, pwede mo bang i-commit sa Panginoon na, Lord, habang binabago mo ako, habang tinutulungan mo ako, habang iniingatan mo ako, habang sinasamahan mo ako, gusto ko maging bahagi ako ng paggamit ng mga tao, maging bahagi ako ng pagbabago ng mga tao para tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Sige po, makakadilat na po ang bawat isa. It was very tough to me to share this. Sa totoo lang. Kasi nung dinimeditate ko siya, Lord, kailangan ba ganito kapag una ka mag-speak, ganyan, ganito, kailangan ganito, ganyan. But God spoke to me in a way na lahat po kasi tayo kailangan natin ng kapatawaran ng Diyos. Lahat po kasi tayo kailangan natin itong kwento ng Luke para makita natin na kailangan natin sa gitna si God. Kahit sabihin mo na 10 years, 20 years, 30 years you serve God, may mga time you will come into a point you are lost. You are wandering. You don't know who you are. Somehow you are alone. You feel rejected. This time, huwag mo na isipin yung katabi mo. This time, huwag mong tingnan yung mga bagay na ginagawa ng mga tao sa paligid mo. This time, make you see na sa kabila ng lahat ng mga nangyayari na to, do I really know what is the meaning of salvation is? Kasi kung alam ko, maraming mga tao sa labas nangangailangan ng tulong ko. O kahit ako, hindi ko na alam kung paano ko makikita yung salvation na yun. Kasi mismo ako, hindi ko nakilala si God. Mayroon po bang mga ganon ngayon na moment? If you don't know what you are doing now, if you don't know what are the things that you are going through, then talk to God. Sabihin mo sa Lord, Lord, maging kalagitna ka, gumitna ka naman dito sa buhay ko. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kita para magawa ko yung best ko para sa'yo. And if ikaw naman yung tao na alam mo sa sarili mo, the Lord is good, there are people who are being inspired with your life, huwag mo namang sayangin yung buhay mo. Sayang naman yan, tagal-tagal mo nang nakaupo dyan, no? Tagal-tagal mo nang naririnig ng salita ng Diyos. Tagal-tagal mo nang naririnig yung salvation na word, yung word na kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa'yo. Gamitin mo naman yung buhay mo. Kasi ang sarap naman makita na ligtas, maayos, nakikita nating maganda yung journey ng buhay natin. Huwag mo namang hayaan na masayang yung binigay na blessing ni God sa'yo. Kaya nga sabi ko po dito dun sa last slide ko na yung God's greatest gift pa rin sa akin is yung salvation. Wala pong iba, kahit gaano po kaganda yung church natin, kahit gaano po kalaki yung church natin, kung hindi po natin alam kung gaano kaimportante yung salvation na binigay ng Panginoon sa atin. Kahit gaano ko kagaling magsalita dito, kahit anong sabihin kong magagandang bagay, if we don't know and understand what is salvation, if we don't know what God can do kapag nag-transform ang isang buhay, papunta sa isang buhay, hanggang sa maraming buhay, para makakilala sa Panginoon. Ang sarap pong makita nung ganon. Kaya ikaw po yung kausap ko ngayon. Ikaw po yung kausap ko ngayon. Hindi po yung katabi mo, regardless if you're a pastor, regardless if you're a leader, a member, regardless of who you are, you need God. At kailangan po natin gamitin yung buhay natin para mas maraming makakita na ang ganda-ganda pala ng buhay kapag kasama si God. It is so beautiful to be with God. Different seasons, totoo po yun.
Ako, sabi ko nga, bakit ito yung word ni God sa akin? Kasi ito rin po yung kailangan ko eh. Marami po sa pamilya ko ngayon, marami sa paligid ko ngayon is struggling with this. And it's so hard to see those people na alam kong naglingkod na sa Panginoon. Nakasama ko na yung pamilya ko eh. Pero alam nila, hindi nila alam kasalanan. Hindi nila alam yung mga mali. Kaya kung may mga tao po dito na nakakarinig at nakakaunawa ng ganito, yung idea ng lahat na po ng time, may moment na po dumating, lahat po ng family natin, kasama na natin sa church, huwag ka mawala ng pag-asa. Nothing is impossible with God. Yung mga barkada mo, buong section kayo, buong campus kayo, mga ka-workers mo, huwag ka walang ng pag-asa. God is willing to give you and get a hold in you. Hindi ka niya bibitawan. He will never give up on you. He will never let you go. He will never allow you na makita, na magpagapos sa mga serpents, sa snakes, sa mga kasalanan. He will allow you to see how good God is in the way that we know He is God. Kaya kung ikaw yung kausap ko dito na nakikinig at buong pusong ino-open yung heart, regardless of age, di naman natin alam kung kailan tayo kukunin ni God eh. Kung napakaraming taon ang ibigay sa'yo ni God, maraming taon ang ibibigay ni God para sa mga tao na pwede mong pag-sharean. Maraming pagkakataon para maibigay yon. Pag tinignan natin yung pamilya ngayon, nawawasak ka ba? Kasi dati nagsisimba na sila eh. Dati nagla-life group na sila eh. Dati nandun na sila eh. Kung nawawasak ka, totoo yun. Nandito na si God sa'yo. Kasama mo na siya. Kasi nakikita mo na how important salvation is. And I thank God for the things that God allow me to do. This is really important, Praise Church. But before we do our ministry, before we tell to everyone the good news, let us all bow down to God and say to the Lord, Lord, I'm sorry. I was a sinner. I was far from you. Ang dami kong mga kasalanan na ginawa. Ang dami kong mga pagkakataon na pwedeng lumapit ako sa iyo pero hindi ko ginawa. But now I'm here. I wanna go back. Gusto ko ikaw yung nasa gitna. Gusto ko ikaw ulit yung tapang ko. Ikaw ulit yung tatayuan ko. Ikaw ulit yung lakas ko. Sa'yo ulit ako aasa. Sa'yo ulit ako lalaban. Sa'yo ulit ako gagawa ng mga panalangin. Kasama kitang kausap kita. Kasama kita sa mga bagay na pagdadaanan ko. Kasi Lord, hindi matatapos ang buhay na to na alam ko, pinaglingkod ko tong buhay na to sa'yo. Kahit marami akong disappointments, rejections, mga pagsubok na pagdaanan, hahakbang ako sa'yo. Magpapatuloy ako sa'yo because you gave me the best gift I have. And that is salvation. Wala pong iba. At yun din po sana yung ibigay natin sa mga taong mahal po natin para sa Panginoon. Tayo pong lahat na yumuko. Lord, salamat Panginoon sa oras na to. Salamat sa pagkakataon that you'd allow us to see how good you are in our life. Many years, marami dito, more than 1 year, 2 years, 3 years, 10 years, 20 years, 30 years nang naglilingkod sa Panginoon at nakakilala sa'yo. Alam ko, there will come a time na nahihirapan sila, napapagod na sila. May mga times hindi nila alam na nalalayo na sila sa'yo dahil sa mga bagay na nakikita nila sa mundo. But allow us, Panginoon, to say sorry for the things that is going through, Panginoon, para mapalayo kami sa'yo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita yung buhay, Panginoon, na para sa'yo. Tulungan mo kami, God, na in this time, at this very moment, we feel the great gift that you had to us. Kami muna po, Panginoon, yung makaunawa that you save us from the cross. You gave us your blood, you gave us your life, you gave us everything. Sana madurog naman kami doon. Makita naman namin yung importance na yon. At allow mo yung heart namin, Panginoon, na makarating doon sa mga tao, na makakarinig ng mga salita mo. Ngayong prayer and fasting, hindi po mauubos yung tinta ng ballpen namin para isulat yung mga pangalan ng mga pamilya namin, ng mahal namin sa buhay, na Lord, one day, they will see you, they will serve you, they will accept you as our Lord
as their Lord and Savior, O God. Na one day, kasama namin silang maglilingkod. Kasama namin sila, Panginoon, na magmamahal sa'yo. Kasama namin sila, Panginoon, na ibibigay yung best para sa paglilingkod nila para sa'yo, O God. Lord, we honor you, Panginoon, at sa mga bagay, Panginoon, na gagawin pa namin, sa mga bagay, Panginoon, na natutunan namin, sa mga bagay na inilagay mo sa puso namin, huwag mong ipaagaw to, God. Alam namin yung sinabi mo ngayong araw na to. Alam namin, Panginoon, yung pinagagawa mo ngayong araw na to. Tulungan mo kami na humakbang that there is nothing impossible to you. That there is nothing impossible to you. Things will happen, Panginoon, and it will give glory to you, O God. Maraming salamat po, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, God. Thank you, Lord. Wow. Isang malakas na palakpak ulit para sa Lord. Thank you, Jesus. Sige nga po, house light, please lang po. Thank you, Jesus. Last year, pag tinignan natin po yung buhay nila March, ano po, siya yung pinag-pray natin sa church na nawala ng tatay. Di po ba yung nawawala? Pagkatapos parang napaka-imposible na ma-identify nasaan. Kaya nga, yun po, no? Punong-puno ng problema. Pero ang buhay ni March ngayon talaga punong-puno rin ng himala ng Diyos. Kaya sobrang nakakatuwa, no? Kaya pag tumatayo siya, nakikita ko rin po na aware din po tayo sa mga pinagdaanan niya. Pero aware din po tayo sa pagkilos talaga ng Panginoon sa kanyang buhay. And nakita ko po, no, lalo na kaya nung kinasal sila ni Rob, sobrang tuwan-tuwa din po tayo. One of the most honorable wedding na I believe, kita ko po kung paano talaga humarap yung talagang handa, po, sa presensya ng ating Panginoon. Okay? So, nakakatuwa po, ano? Alam niyo po, gusto ni God, huwag masayang, kasi ang word natin ngayon, productive 2025, and the word efficient din po yun, walang tapon, walang sayang. Kasi meron po mga prayer and fasting na sayang. Yung parang dumaan, pero alam niyo po yung sayang na prayer and fasting, wala kang narinig. Wala kang nakita. Dumaan lang. Kaya I pray, pinagpe-pray ko po kanina talaga na Lord, sana, kasi pag na-miss natin yung unang araw na ito, yung message ni God, pwedeng even yung mga kasunod pwede na nating ma-miss po yun. Hindi, may bukas pa naman, babawi ako. Dugtong ka lang yung kay March, kasi po kahapon is forgiveness. Ngayon, paradise. Hindi naman nagkataon po na unang forgiveness bago ang paradise. Walang paradise kung walang forgiveness. Walang paradise na mangyayari sa atin without forgiveness. Ang ganda-ganda nung nasa guide natin. What is paradise? Nakalagay doon, a place of beauty and delight. A place of beauty and delight. Walang totoong kagandahan ng buhay kung hindi natin naranasan ang pagpapatawad ng Diyos. And there is no delight at kaligayahan. Kaya nagtataka ko, bakit naman mga tao na ito ang daming pera, pero ang lulungkot sa buhay. Ang gaganda ng bahay, ang lulungkot sa buhay. Ang gaganda ng profession, ang lulungkot sa buhay. Because without forgiveness, there is no real beauty and delight. So habang nakikinig ako kay March kanina po, na-recall ko lang kanina yung, kasi talagang as much as possible, pakinig lang tayo sa Panginoon. Alam niyo yung mga doktor, nakakatawa, no? Sino sa inyo yung pumunta kayo sa doktor, ang unang tanong, ano po yung magandang nararamdaman nyo? Tita, ano po yung pinakamaligayang sandali ng buhay nyo? Wala kang maririnig na doktor na nagtanong, ano yung sobrang lakas po sa part ng katawan nyo? Laging ang tanong ng doktor, ano po ang hindi maganda na nararamdaman niya? Bakit ang tinatanong pangit, hindi maganda? Because if you are not telling what is wrong with you, the doctor will not tell what is right for you. Subukan mo wag sabihin sa doktor yung hindi mo magandang nararamdaman.
hindi ka totoong natulungan, walang pagbabago na mangyayari sa ating buhay. Part ng sinasabi ni March ngayon, ang ganda kasi nung sinabi nung yung isang makasalanan, we deserve na mamatay. Kasi aware siya sa kasalanan ginawa niya. So as a doctor, ang tinatanong ngayon ni God sa atin, anak, anong mali sa attitude mo? Anong mali sa karakter mo? Anong mali sa pag-uugali mo? Kanina pong umaga, hindi ko po na-mission na nagsulat lang po ako ng mga kasalanan. Kayabangan ko po, kaarogantihan ko, kapikunan ko sa buhay. Minsan napapagkamalan ko ang problema ibang tao, pero there's something wrong in my heart. So nagsulat lang po ako ng mga bagay na inihingi ko ng tawad sa sarili ko. Hindi po sa ibang tao. Pero syempre, nag-release din po ako ng pagkapatawad sa mga possible na naka-offend sa atin. Isa-isa ko pong sinulat yon. Alam niyo po, sa baseball, ang tawag doon, first base. Pagkapalo mo ng bola, basta dito ka lagi magsisimula. Pagkatapos, tatakbo, hanggang sa makarating doon, ang tawag doon, naka-score ka. Hindi ka makaka-score sa langit without humility. Even in this prayer and fasting, hindi ho tayo makaka-score kung may kasalanan na hindi po natin talaga nasasabi sa ating Panginoon. Kaya ang prayer and fasting, ang ganda nito. Andiyan na yung doktor, hindi mo pa sinabi yung totoo. Di ko nasaktan ka, sabihin natin, nasaktan ka. Panginoon, na-offend ako. Lord, sinusuko ko po sa iyo yung aking kasalanan. Kasi walang paradise na darating. Naalala ko lang yung sinabi ni Pastor Sandy, I will be with you in paradise, or you will be with me in paradise. The real paradise is Jesus. Yes, He may place talaga na langit, pero every time na si God, His presence, kasama natin, that is paradise, a place of beauty and delight. Kaya kung nalulungkot po tayo, madalas na tayo mas malungkot kaysa mas masaya, mas madalas na parang pangit ang nakikita natin kaysa maganda, it seems that parang wala tayo sa paradise. Kahit anong pangit na sitwasyon, pag naroroon si Jesus, kayang gawin ni God ang sitwasyon mo na paradise. Amen? Hindi po ba? Naalala ko po yung isang pastor na naakusahan na para sa money laundering, hindi niya ho talaga sinasadya. Nakulong siya. Tumutulong po siya, pero yung wife niya po, yung pinaka-representative, naakusahan po sila, nakulong po siya. Although lumaya na po, nakabalik, pero sa gitna ng kulungan, inaawit niya, your presence is heaven to me. Kahit nakakulong ka, kahit marami kang problema, yung very presence ni Jesus is a heaven to me. Tingin niya po kayo sa akin, meron tayong mga hinaharap na hindi kayang sagutin ng lupa. May mga kinakaharap tayo na hindi kayang sagutin ng mundo. Kailangan natin ng langit. Kailangan natin ng pagkilos ng Diyos. Kailangan natin ng pagsama ng Panginoon. Dito tayo magsimula. Tama, sabi ni Marx. Napakaseryoso ng kasalanan. Kasi kung di seryoso ang kasalanan, hindi na sana namatay si Jesus. Kaya kung akala natin normal ang paggawa ng kasalanan, ngayon po, I would like to challenge, especially kami mga lalaki, magpatulong po tayo. Patulong po tayo mga lalaki sa lahat na nakakaalam paano i-shutdown sa cellphone natin ang pornography. Lahat ng pornographic site para makancel. Please, magtulungan po tayo. Even sa Netflix, tingnan natin kung yan nagiging bukas or entry point para makapasok ang demonyo sa buhay natin. Please, wala naman naglalakas ng loob na maghawak ng cellphone natin para i-check
Kung nagbubukas po tayo ng mga pornographic site, please, kung nakita mo ngayon seryoso si Jesus, na ayaw niya ako mabuhay sa kasalanan, kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo, get rid of any kind of sins. Please, please po. Hindi ko po alam kung sino sa inyo yung may dala ng ballpen or papel, kahit sa cellphone. Pwede ba i-practice muna natin saglit? Ano mga kasalanan? Ugali? Attitude? Ang kailangan nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Baka may nasabi kong pangit sa iba? Baka nakapag-isip ako ng pangit sa iba? Please mga kapatid, pwede tayo magsulat ngayon. Sige po, I challenge you. Isulat mo, it is between you and the Lord. It is between you and the Lord. Anak, hindi naman sasabihin ng Diyos na ganito eh. O anak, sabihin mo kung ano kasalanan. Bakit mo ba ginawa yan? Di ba ang doktor nakikinig lang? Kasi mas matutulungan ka niya. Si Jesus ang maganda ganito. Bago ka pa mag-confess, alam niya na yung kasalanan natin. Alam niya na kung anong hindi maganda sa atin. Pero ang doktor talaga wala siyang magagawa. Hanggat hindi mo sasabihin ang totoo. Alam ni God. Alam ni God kung gusto mong umalis sa kasalanan. Alam ni God kung gusto mo nang tigilan na ito. Mali ito eh. Mali ito. Alam mong mali. Kaya napapansin niyo po, ingat na ingat po kami na magpatayo dito. Kasi tumatayo sa presence ni God, pero napakahirap na naroon ang kasalanan. Kung wala naman po kayong cellphone or panulat, just meditate. Lord, ano yung mali sa akin na kailangan kong ibigay sa Diyos? Kasi ito ang naglilimit sa akin para hindi ko maranasan ngayon pa lang yung paradise, the beauty and the light na meron sa presensya ng Diyos. Pwede mamayang gabi, pagpatuloy pa rin natin to. Ano po? Just write it down. Kami nga ng mga pastor na nakakagawa pa ng mali. Tama ho, 30 years na tayo sa Panginoon. O, 30 years na naglilingkod, 34 sa kabuuan. Hanggang ngayon, struggle pa rin yung kasalanan. Struggle pa rin yan. Di ba? Pag nalulungkot ka, gusto mong paligayahin yung sarili mo ngayon sa kasalanan. Alam ng Diyos yun. Lord, pwede ba ikaw talaga maging kaligayahan ko? Hindi yung flesh, hindi ko ano pa mambagay, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. We need to humble ourselves. Posture of repentance. Be willing to address. May mahirap po, iba pa yung mag-address ng kasalanan natin. Oy, anak, ginawa ba talaga to? Kaya nga anak, maganda yung be willing to address your personal sin. Be willing to face your sin. And if you confess our sins, ano po, He is faithful and just to forgive us. Again, mahal tayo ng Diyos kahit nagkakasala tayo, pero sobrang mahal tayo ng Diyos na ayaw niya na magpatuloy tayo sa pagkakasala kasi sisirain talaga tayo niyan. Ano po? Kaya nga minsan sasabi natin kung meron ditong mag-boyfriend, mag-girlfriend, nagpi-premarital sex na kayo, magpakasal na lang kayo. Hindi ho kasi hindi ho kasi i-bless yung gagawin natin. Kung di na kayo makapagpigil, kaya niya sabi ni Paul, kung di lang di makapagpigil, pakasal na lang kayo. Sige na. So mga kapatid, it's about time. It's about time. Ano po? Tumatayo tayo, hindi ibig sabihin wala tayong kasalanan. Struggling pa rin. Basta uminit na yung ulo mo, there's something wrong with us. Ang napapagkaman lang natin ibang tao. Pero katulad nito, prayer and fasting. Sino rito yung prayer and fasting, may nakaasarang ka na agad? Ang tindi ng demonyong mamikon. Pag may mabuti kang gustong gawin sa Diyos, o tama Mark, habang nagpe-prepare pa lang,
Ang dami na agad atake. Ang dami na agad atake. Eh kasi pag tinatayo ka pa naman ng Panginoon, talaga i-consecrate ka niya. Kasi mahirap. Mahirap. Madaling tumayo lang, tayo lang. Pero yun talagang bumababa ang presence ni God. Malabo po yun. Again, forgiveness muna bago paradise. Kasi if we will not experience the beauty and delight of being with Jesus, paano ma-attract natin yung mga tao na makakilala talaga sa ating Panginoon? Again, gusto ng Diyos maranasan ng lahat ng tao ang paraiso. Kaya lang, kung ang Kristiyano nagbababad pa rin sa kasalanan, wala tayong madadala sa ating Panginoon. Okay? Again, ayaw naman natin to the point na mag-guilty. Yun, sobra lang sana mag-mourn lang tayo sa personal sin natin. He is faithful and just. Handang-handa tayong patawarin ng ating Panginoon. Okay? Gusto ni God, tanggapin mo yung pagpapatawad niya at maging mapagpatawad ka. Can I hear amen? O gusto ni God, tanggapin mo yung paraiso na ipinagkakaloob sa'yo ni God sa buhay na ganap at kasiyasiya, kaya lang, ibigay mo rin naman. Wala tayong tatanggapin sa prayer and fasting na ito na hindi ang nais ng Diyos, ibigay mo rin sa iba. Okay? Wow, thank you, Jesus. And then, i-declare natin, ang pagkapatawad ng Diyos, ngayon pa lang, ipinagkakaloob niya na sa atin po. The blood of Jesus. Sige nga, ask ko uli ang ating worship team. Awitin natin muling, worthy is the Lamb. And then, tayo tayong lahat. And then, sige po, again huwag muna po yung kasalanan ng iba ang tingnan natin. Huwag muna yung pagkukulang ng iba. Napakasarap tumayo sa presensya ng Diyos. Na malinis, binago ng ating Panginoon. Ito lang yung talagang pinakamatinding magiging hadlang. Doubt, sins, i-surrender natin. Again, huwag natin tapusin sa gathering lang natin ngayon. Kundi even mamaya, lalo mga kabataan, grabe ang temptation. Grabe ang temptation. Grabe ang laban ng mundo na gusto kong agawin. Laban, be aware, be accountable. Magpa-accountable ho tayo sa ibang tao. Buti na lang, may dugo ni Jesus na tumigi sa Kalbaryo. Iyon lang po ang pwede magpatawad ng kasalanan. Hindi ang mabuting gawa. Hindi ang paglilingkod mo. Hindi yung offering mo. Dugo lamang ni Jesus ang pwedeng luminis sa ating kasalanan. The blood of Jesus is very powerful. Hallelujah. Na once na ma-apply natin to, naroon ang isang buhay. Beauty and delight. Hallelujah. Sige mga anak, awitin natin to. Thank you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the
Thank you for the cross, Lord. Let us thank the Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sins. In love you gave and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail pieces. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness is. Come on, church. With one voice, let's all sing. Worthy is the Lamb, oh Lord, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, oh Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, praise church. Hallelujah. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You're high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, oh Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, let's declare with our mouths. Worthy is the Lamb. Hallelujah, Lord God. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven.
kasalanan na hindi kayang patawarin ng banal na dugo ni Jesus. Walang kamalian, kasalanan at pagkukulang na hindi kayang linisin ng makapangyarihang banal na dugo ni Jesus. Sa totoo lang, ayaw na ayaw po ng demonyo na i-confess natin yung ating kasalanan kasi gusto ng demonyo hawakan niya. Gusto ng demonyo lagi kanyang sinusumba, uy, nakakuha mong tumayo, ang kapal ng mukha mo, ha? Gusto ng demonyo po na lagi siyang may control sa buhay mo. Kasi hanggat hindi natin kino-confess yung ating kasalanan, parang laging hawak niya tayo. Kasi ang demonyo gusto niya mag-guilty ka lagi. Pero mga kapatid, let us declare naman ganito. Pag pinatawad ka na naman ng Diyos, huwag mo nang hungkatin. Huwag mo nang balikan. Siguro marami pa rin sa atin dito, pinatawad ka ng Diyos, nagigilty ka pa uli. Pinatawad ka na nga ng ating Panginoon eh. So it's about time, let us enjoy the beauty and delight of being in the presence of God. Kasi gusto ko niyang gamitin powerful eh. Laging gusto niyang baliktarin ng demonyo ang buhay mo eh. Gusto niya lagi ka nakakulong, gusto niya lagi ka niyang bihag, gusto niya somehow may portion pa rin siya sa buhay mo. Or baka naman bandang huli, tayo na lang hindi nagpapatawad sa sarili natin, pinatawad ka na ng Diyos. Amen? Ako nakita ko po itong malaking kalaban natin, lalo na ginagamit ng Panginoon. Di ba yung tatayo tayo, pagkatapos, alam mo there's something wrong with you. Alam mo alam mong mahirap, mabigat. And I believe majority po rito ginagamit tayo ng Panginoon. It's about time mga kapatid, andito na tayo. Let us walk in freedom because of forgiveness of our Lord Jesus Christ. Amen? We will walk in freedom. Amen. We will walk na malinis in purity. Siyempre magbabantayan din tayo. Kaya nga, wag na kayong magdaramdam kung minsan nako-correct din po tayo kasi nais ni God na maging malinis tayo. Sige po, this time, if you are humble enough, kino-confess mo talaga yung buhay natin sa Panginoon, pwede po ba lahat ng may naisulat or may nasabi at nagkaroon ng awareness, may kailangan pala akong ihingi ng tawad sa Diyos? Pwede po bang pumunta po tayo dito sa harapan? Pagkatapos, habang lumalapit tayo, declare lang natin sa Panginoon, Panginoon, ang iyong banal na dugo ay tunay na sapat upang linisin ang lahat ng aking mga kasalanan at mabuhay ako ng may katuwiran, Panginoon. Sige po, wag tayong mahiya. Hanggang sa mamatay tayo, continuous battle natin ng sin. Yan lagi nating ilalaban. Ano po? Hindi mo plinano sa araw na yon magkasala ka, pero kitang-kita mo, may puwersa talaga eh. May puwersa ho talaga. Totoong may demonyo eh. Ano ho? Totoong may demonyo na gusto na yung mga naglilingkod, sirain. Wala naman siyang ibang panira dyan kundi kasalanan. Ano po? Sige mga anak, forward pa kayo dito para makapasok po yung iba. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Oh, salamat, Panginoon. Salamat po, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige anak, pasok kayo ng konti doon. And this altar, tinatanggap ng Diyos lahat ng kasalanan na nais nating ibigay sa Kanya. Di ba minsan, di nga tayo nagsasalita ng pangit, pero kung makapag-isip naman tayo ng pangit sa iba, wagas, ganun din po yun. Kaya mga kapatid, tanggapin natin, hindi nais ng Diyos na mabuhay ka labas sa paraiso. Hindi nais ng Diyos na lagi tayong deprived sa maraming bagay. Sobrang so talagang sin lang talaga ang matinding humahad lang, pati sa prayer natin, para hindi marinig. So ayaw naman nating masayang. Amen? So Monday pa lang, hanggang Friday yan, hanggang dire-diretso po, ituloy mo at least one day nga lang na fasting, sa isang linggo, panalo ka na eh. Sobrang laking laban. Ano po? So sa mga kabataang narito ngayon, maraming temptation. Pero ano pa rin? Kapit lang tayo sa Panginoon. Huwag kang aalis sa presence ni God.
Kung may tao na pinagkakatiwalaan ka ng gusto, be accountable with them. Pwede mo sabihin, Kuya, pwede mo ba akong bantayan sa area nito? Totoo po ito, totoo talaga. Kaya nga mga kapatid, again bilang tatay, paalala lang, lalo na yung pinakamalungkot na sandali mo, ang sarap gumawa ng kasalanan. Kasi yung flesh mo, naghahanap yan na ano po, sana sumaya naman ako. Kaya in the name of Jesus, huwag mong underestimatein. Ang kasalanan, dudurugin ka niya, papatayin ka niya talaga. Wawasakin ka niya. Pero si Jesus, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Masigit na i-enjoy natin ang blessing po ng langit kapag aware tayo sa holiness ni God. Ewan ko, pero nakakataon, pero laging dito nagsisimula, Kaya sa oras na ito, may 4 na araw pa na darating. Don't miss. May inihanda ang langit, pero sabi ni God, anak, isettle muna natin yung mga issues na pwede maging hadlang para hindi mo ito matanggap. Okay? Okay? O tingin muna po kayo sa akin. So, pwede po ba kahit simple lang na ganito, paalala lang sa atin, never say anything against your brother and sister. Never say anything against. Graduate tayo doon muna. Pag merong lugar na parang may sisirain, wag tayong pumayag sa ganung bagay. Never say anything. Saka takbo agad sa Panginoon. Resist the devil and God will draw near to you. Hindi pwedeng gusto kang lumapit sa Panginoon, ginagawa pa rin natin ating kasalanan. Amen? O sige, ilagay natin yung kanang kamay natin sa tapat ng ating puso. Wala lang alam yung iba, one of the greatest and the greatest gift, itong ang salvation. And there is no salvation without forgiveness of sin. Kaya nga sa atin ngayon, ang salvation hindi lang po yung pagtanggap kay Jesus. Salvation is repentance. Hindi pwedeng walang repentance, tinanggap ko si Jesus. Lord gagawin ko pa rin yung gusto ko Hindi po. Salvation is accepting Jesus Christ as your Lord and Savior, and you will repent all our sins. Hindi pwedeng tanggapin si Jesus, hindi natin mabitaw-bitawan ang kasalanan. Father God, in the name of Jesus, Ikaw rin yung tumutulong sa amin to humble ourselves before you, O God. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging aware na hindi mo gusto ang kasalanan. Na kaya namatay ka sa krus ng Kalbaryo kasi alam mong sisirain kami ng kasalanan, dadalhin niya kami hindi sa paradise kundi sa impyerno. Panginoon, sana yung buhay na ito, O God, huwag naming mamiss ang langit dahil ang dami naming nagagawa na hindi maganda. Kaya in the name of Jesus, we confess all our sins. We repent all our sins, Panginoon. Yung tulungan niyo po kami na kami mismo bantayan namin ang aming sarili po, O God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Panginoon, lahat ng nasabi namin hindi maganda, lahat naming naisip na hindi maganda, O God, o may nagawa kami talaga specific, Panginoon, in action, patawarin niyo po kami, O Diyos. Panginoon, salamat sa mensahe ni Mark, O God, na laging nagpapaalala sa amin. Ganda-ganda na yung word na in between. Lord, naroon ka. Hanggang ngayon, namamagitan ka, O Diyos, dyan sa langit. Lagi kang namamagitan para sa amin at tinutulungan niyo po kaming mapagtagumpayan ang bawat araw na huwag makagawa ng kasalanan. And we believe, O Diyos, ang pag-iwas sa kasalanan ay ang pagiging malapit sa iyo. Right now, in Jesus' name, meron dito, may nagawa ka talaga hindi maganda, sobra kang naging honest, receive the forgiveness of God. Any form of immorality, alam mo yun Pero ngayon sabi mo, Lord, gusto ko makatakas dito, ayoko to. Receive the forgiveness of God and the power to resist that any temptation in Jesus' name. Father God, in the name of Jesus, meron dito, sobrang nag-i-struggle siya ngayon.
Lord, hindi niya gustong makasakit, hindi niya gusto yung nararamdaman niyang ito, but because of sometimes yung frustration, yung mga nabigo mga pangarap, God, in Jesus' mighty name, gagawin mo siyang buo, Panginoon, muli, O Diyos. At higit sa lahat, God, pinatawad mo siya, pinatatawad niya rin yung kanyang sarili sa oras na ito. Kapatid, huwag ka namang masyadong hard sa sarili mo. Oo, nagkamali ka, pero huwag mo naman tiktikin ang sarili mo. Si Jesus, pinatawad ka, binabangon ka ni Jesus Christ. Sinasabi niya, anak, alam ko yung gravity ng kasalanan mo, pero alam ko rin gusto mong magpatuloy. Alam kong gusto mong mabuhay ng banal. Alam kong gusto mong maging maayos ang iyong buhay. Tutulungan kita! Ayusin kita! Sasamahan kita. In the name of Jesus, we receive forgiveness. We receive freedom. We receive the access of heaven, Panginoon. Pwede kami lumapit sa iyo, O God, na walang hadlang, Panginoon. Sinasabi namin yung mga pangit namin sa iyo. Hindi namin ito isusugarcoat. Nagkasala kami, O Diyos. Nagkamali kami, O God. Pero Lord, salamat sa siguradong pagkapatawad mo sa amin, Panginoon, na ang banal na dugo ni Jesus ang pumawi sa lahat ng mga bagay na ito. Hallelujah. Pwede bang pag-pray mo yung isa sa kapatid mo, intern po kayo, sabihin nyo lang, kapatid, tanggapin mo ang paglilinis, ang pagkapatawad ng Diyos sa iyong buhay, and receive and speak blessing upon him or upon her, and then turn, ikaw naman, mag-declare ka ng pagkapatawad sa kanya at yung blessing na galing sa ating Panginoon. Come on, let us pray for one another. Let us speak forgiveness. Let the blood of Jesus, hallelujah, cleanse all our sins. Ho karabakusi koroboya salarakande, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Change our mind, O God. Cleanse our mind. Cleanse our mind, O God. Oh, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po, O God. Can you declare paradise sa buhay na inyong mga kapatid? Let us speak beauty and delight in God's presence. Kapatid, lumakad ka sa kagandahan ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Lumakad ka sa kasiyahan sa pamumuhay sa kabanalan. There is beauty. There is delight. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Rabakusi kalarabakasi karabahan de Jesus. Pinatawad ka ng Diyos. Pinalaya ka ng ating Panginoon. Inalis ng Diyos ang kabigatan sa iyong puso. Pwede ka na muling totoong umiti. Pwede ka muna muling tunay na masiyahan. Magalak sa biyaya ng ating Panginoon. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, rabakasi kolorohan na sikat Jesus. Sige nga po this time, lahat nga po ng volunteer ng QC and Kamuning at andito po kayo, please tayo po kayo sa oras na ito. We will pray for you. Come on. Bawat mga outreaches, pagpe-pray natin gabi-gabi. Ano po? So thank you sa team ng QC and Kamuning. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.
Sige po, i-anoint ko lang po kayo sa oras na ito. Kahit dyan lang muna po tayo, kahit dito lang muna tayo sa altar, ano po, as we pray for them, as we pray for them. Come on, come on. Paraanin lang muna ho natin sila so we can pray for them. Thank you, Jesus. Wow. Pwede ba banakpakan natin? PCQC and Kamuning. Sobrang nakakatuwa po kayo. Ang layo-layo po ng QC, kahit yung kila Pastor JR po. Kahit yung Kamuning lang ho. Alam mo yung kaya nga minsan talagang sobrang advantage natin, nasa mas malalapit tayo. Pero sila, every afternoon, ano po, sobrang kinukumit nyo ang buhay nyo sa Panginoon. Nakikita ng Diyos ang inyong mga pagod, nakikita ng Diyos ang inyong paglilingkod. 1 Corinthians 15:58, I declare, hindi masasayang ang lahat ng inyong ginawa para sa Panginoon. Amen? And the Lord will sustain you. Kasi sa totoo lang, totoo po yun. Pag iniisip ko nga ito, lahat ng paglilingkod is spiritual warfare po. Hindi pwedeng walang laban. Be mindful. Pumapasok tayo sa teritoryo ng kaaway, pagkatapos nag-share tayo about salvation. Hindi po gusto ng demonyo yon. Kaya kung meron mang gustong wasakin ng demonyo, walang iba kundi ang mga naglilingkod sa Diyos. Kaya meron time, talaga wag natin ipapenetrate yung loob na makapasok talaga ang kaaway. Ang kaaway natin, hindi yung kapatid natin. Siyempre, pwede magkatampon kasi magkakasama ho tayo. Pero ang sinasabi natin is, ang totoong kaaway natin ay si Satan. Mas lalo tayong manalangin. Mas lalo ho tayong kumapit sa Kanya. Okay? Pwede po bang stretch natin ang kamay ho natin sa kanila? And we will pray for them. We will pray for them. Father God, we speak anointing and power sa buhay ni Pastor JR at ni Pastora Grace. Lord, hindi biro yung lugar na pinapuntahan mo sa kanila. Napakalaking city. Lugar na kung saan ang daming naghahari, nagawa ng kaaway, even drugs, broken families, poverty. Kitang-kita nila, Panginoon, na may mga lugar silang pinupuntahan. Ang manifestation ng kaaway. Pero tinawag mo po sila para mag-manifest yung presence ni God. And in the name of Jesus, PCQC team will become a great blessing sa lugar na iyon. Salvation will come upon Quezon City in the name of Jesus. Aalisin mo po yung mga limiting belief sa kanila. Kaya ba talaga? Aalisin mo po yung mga doubts. Lord, totoong kaya mo. Totoong kayang isustain yung gawain. We apply the blood of Jesus sa bumubuo ng PCQC team, Panginoon. Kahit sila Michelle, O God, sila yung naging point person namin. Ang ganda-ganda ng puso ni Michelle. Panginoon, I pray for a special favor talaga. Lalo mo pa pong iangat yung kanyang buhay para marami pong mapagpalang lalo at maligtas sa lugar na iyon. And kay Pastor Robs, Pastora Marks, sa buong team, patuloy kayong patatagin ng Panginoon. Huwag mawawalan ng matinding dahilan bakit kayo naglilingkod sa Diyos. Sobrang nakakatuwa habang sinasabi mo, Marge, anak, kitang-kita namin kung ano yung problema ng mga taga doon, pero kitang-kita rin namin kung ano ang pwedeng gawin ni Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Kamuning will rise up in the name of Jesus. Makikilala bilang liwanag at asin sa lugar na iyon. Even, Panginoon, I ask for your favor sa pagpunta nila, sa pagbibisitation nila. Walang mga aksidente. Even mga pag-simple travel nila, walang mambubuli sa lugar na iyon. I apply the blood of Jesus. Walang makakakanti sa kanilang gawa ng kaaway, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And then sa lugar na ito, sa time na ito, O God, sa lugar na ito, pinagpe-pray namin. Thank you sa barangay hall na inuupahan po nila. Pero i-claim na po namin ngayon, may sariling lugar na naghihintay sa Kamuning po, O God.
In the name of Jesus. At kay Ate Len na nag-testimony kanina, marami pang magte-testify. Ito yung bayad sa amin. Ang sarap pakinggan ng buhay na nabago. Kasi Lord, kung hirap lang ang pag-uusapan, madami talagang hirap sa paglilingkod. Pero kapag nakakakita kami ng pamilya na naaayos, mga kabataang nababago, O God, yan yung matinding bayad, Panginoon, na tunay, O Diyos, na siyang nagpapaligaya rin sa puso namin, Panginoon. Kaya transformation of lives, magpapatuloy ito, magpapatuloy ito, magpapatuloy ito, Panginoon. Oh, thank you so much, oh God. Thank you so much. Pwede po bang pumunta sa harapan dito? Hallelujah. Tropa ng Obando, saka Malabon. Can I pray for you muna po? Lalo yung mga tatayo bukas. So magpa-consecrate muna tayo sa Panginoon. Magpa-consecrate muna tayo sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.